Sa iso. Okay. Ano, live na po tayo. Magandang araw ng linggo mga kapatid kay Kristo. Day of the Lord. Kaya huwag pong kalimutan na magsimba. Huwag din pong kalimutan na basahin araw-araw, pagbulay-bulayin ang laman ng ating aklat ng buhay. Amen. Ang Biblia. Dahil doon po nakasalalay ang ating buhay. Amen. Sabi nga po ni San Jeronimo, ang hindi nakakakilala sa Biblia ay hindi nakakakilala kay Kristo. Correct. Carmen Menchi po ng Amen Catholic Charismatic Renewal International Ministry. Ako naman po si Brother Gilbert ng Amen Revelation 3:14. Nagsasabi sa inyo na sabi ng Salmo or Psalm 91 ay 95. Kapag narinig na ninyo ang tinig ng Panginoon, huwag niyo nang patigasin ang inyong puso. Magandang hapon po. Ako po si Brother Rolito S. Fernandez. Sinabi ng Panginoon at nasusulat sa Hebreo 4:12, ang salita po ng Diyos ay buhay. Ito'y higit na makapangyarihan kaysa alinmang tabak na magkabila ang talim, tumatago sa pinagigulayan ng kaluluwa at espiritu. Amen. Natataho niya at nalalaman niya ang bawat isipan natin. At sa salita ng Diyos na dapat natin kauhawan, ang salita na aral kay Kristo na mababasa sa mabuting balita, ang Biblia. Amen. So inyong pagpapala ng ating Panginoon. Brother? Brother Nick? Magandang hapon sa inyong lahat, mga brothers and sisters. Brother Magandang Gilbert, Brother Role, Sister Minchi. Magandang hapon po. Ang pangako po ng ating Panginoon sa Mateo chapter 24, verse 35, sinabi niya, lilipas ang langit at ang lupa, ngunit ang ating salita ay hindi magkakabula. Yun po yung pangako sa atin ng ating Panginoon. Amen. 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 At yan po ang aming lingguhang Biblia Aral. Biblia Aral. Ngayon pong linggo ay atin pong tatalakayin na ang ikatlong patriarkang si Jacob. Pero bago po yan, tayo muna po ay umawit ng Come Holy Spirit at nang matanggap natin ang pagpapala at ang patnubay ng ating banal na Espiritu. Come, Holy Spirit, we need you. Come, Holy Spirit, come, With your strength and your power. come with your own special way. Come like a spring in the desert. Come to the weary of soul. Lord, let your sweet healing power touch us and make us whole. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Muli po, Panginoon, magandang hapon po sa iyo. Ikaw ang Diyos na makapangyarihan, na dapat papurihan magpakailanman, sapagkat patuloy mong inaabot ang iyong mga lingkod na nagsisikap na makasunod sa iyong kalooban. Patawarin mo kami, Panginoon, sa mga pagkukulang na aming nagawa, sa mga kasalanan na aming nagagawa, at aming sinisikap na muling lumayo dito upang hindi na magkasala muli. Panginoong Hesus, maraming salamat sa bawat pagkakataon na ipinagkaloob mo sa amin. Kagalingan, katatagan, magandang kalusugan, at ligtas sa lahat ng kapahamakan. Maraming salamat sa mga proteksyon na ibinigay mo sa amin, sa bawat isa sa amin. Ngayong hapon, Panginoon, pagpalain mo ang bawat isa sa amin. Ibalot mo kami sa iyong banal na dugo upang hindi kami makita ng aming mga kaaway. Yes. O dugo na dumaloy mula sa puso ni Jesus, umago sa iyong tagiliran. Yakapin mo kami, igapos mo kami sa banal mong pag-ibig upang manatili ang iyong grasya sa aming puso. At sa mga oras na ito, inuutusan namin ang lahat ng kapangyarihang masama sa mga lugar sa bawat sulok ng aming tahanan at ginagapos namin
at itinatapon sa apoy ng impyerno. Yes, Lord. O banal na mga anghel, patuloy ninyo kaming proteksyonan at ipanalangin sa Diyos. O banal na mga anghel sa langit, aming mga anghel na tagapagbantay, tulungan mo po kami upang magapi ang mga kaaway. Mahal na Birheng Maria, kami po ay inyong ipanalangin sapagkat sa iyong maternal na proteksyon, kami ay nakakatiyak na kami ay ligtas sa lahat. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po. Pagpalain mo po ang mga salita na mamumutawi sa aming bibig, ang mga salita na aming pagsaluhan, ang mga ebanghelyo ngayong hapong ito, upang magtimo sa aming mga puso, dagdag kaalaman, dagdag kalusugan sa aming espiritual na buhay. Sa pamamagitan mo, kami ay nagtitiwala sa iyo. Ang lahat ng aming samot dalangin, pasasalamat at pagpupuri ay inaalay namin sa iyong anak na si Jesucristo, kasama ng banal na Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para na sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming pagkain sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami paintulot sa tukso, at siya mo kami sa lahat ng kasamaan. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kami makasalanan ngayon kung kami mamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Kaparan sa una, ngayon, magpakailanman, magpasawalang hanggan siya nawa. Ngayon po, aawitin po natin ang Thy Words para sa pagbasa ng ating mabuting balita. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Thy word is the lamp unto my feet, and the light unto my path. Thy word is the lamp unto my feet, and the light unto my path. And the light unto my path. Ang sabi ng Panginoon sa pangalawang Chronicle chapter 7 verse 16 hanggang sumunod. Maaring ipinid ko ang langit at di pumatak ang ulan. Maaring magpadala ko ng mga balang upang salantay ng lupain ito. Maaring palaganapin ko sa aking bayan ang salad. Ngunit sa sandaling ang bayang ito na aking pinili ay magpakumbaba. Manalangin, hanapin ako, talikdan ang kanilang kasamaan, diringgin ko sila. Patatawarin ko sila at ibabalik ko sa kanilang lupain ng katiwasayan at kasaganahan. Diringgin ko nga ang mga dalangin gagawin dito ngayon at magpakailan. Hinirang ko at itinaga ang bahay nito upang mamalagi rito ang aking pangalan. Pangangalagaan ko at pakamahalin ang puok nito magpakailanman. Tunay, Panginoon, ang iyong salita, ito ay espiritu at buhay. Puspusin mo kami ng banal na espiritu upang ang aming pag-aaralan ay magkaroon ng buhay. Buhay na nagbibigay sa amin ng katatagan sa aming pananampalataya, tatag at spiritual na kalakasan. Patnubayan mo po ang lahat na nakikinig at pagsasabuhay ng kanilang napakinggan. Sa ngalan ni Jesus. Amen. 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 Dadako na po tayo sa mabuting balita. Brother? Ang mabuting balita ng ating Panginoon ayon kay San Marcos, Kabanata 1, talata 12 hanggang sumunod. Papuri sa iyo, Panginoon. Pagkatapos noon, agad niya pinapunta ng Espiritu sa ilang. Nanatili siya roon ng 40 araw at pinukso ni Satanas. Mailap na hayop ang naroon, ngunit si Jesus ay pinaglingkuran ng mga anghel. Pagkatapos dakpin si Juan, si Jesus ay nagtungo sa Galilea. Pinangaral ang mabuting balita mula sa Diyos. Dumating na ang takdang panahon. Malapit na ang paghahari ng Diyos. Pagsisihan niyo talikdan ang inyong mga kasalanan at maniwala kayo sa mabuting balita. Samantalang naglalakad si Jesus sa tabi ng lawa ng Galilea, nakita niya ang magkapatid na Simon at Andres. Naghahagis ng lambat. Sila'y mangingisda. Sinabi ni Jesus,
Sumunod kayo sa akin at kayo gagawin ko ang mamalakaya ng tao. Pagdaka, iniwan nila ang kanilang lambat at sumunod sa kanya. Nagpatuloy siya sa paglalakad at di kalayuan ay nakita niyang magkapatid na Santiago at Juan, mga anak ni Zebedeo. Sila ay nasa kanilang bangka at naghahayuman ng mga lambat. Tinawag din sila ni Jesus at sumunod naman sa kanya. Iniwan nila sa bangka ang kanilang mga kasama, ang mga taong upahan. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Pagnilayan po natin ang ebanghelyong ating nabasa at napakinggan. Kukunin po natin ang sa tipan ng Mateo 4, na kung saan sinabi ng Panginoon sa pagtukso sa kanya. Pagkatapos ni Jesus na dilalaya sa espiritu ng ilang upang tuksuin ng diablo, doon 40 araw at 40 gabi nag-ayuno si Jesus at siya'y nagutom. Dumating ang manunukso at sinabi sa kanya, kung ikaw ang anak ng Diyos, gawin mong tinapay ang mga batong ito. Ngunit sumagot si Jesus, nasusulat, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, ngunit sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos. Pagkatapos dinala siya ng diablo sa taluktok ng templo. Sa banal na lungsod, kung ikaw ang anak ng Diyos, sabi sa kanya, magpatihulog ka sapagkat nasusulat. Ipinagbilin niya sa kanyang mga anghel na iingatan ka at aalalayan kanila upang hindi ka matisod sa bato. Sumagot si Jesus, nasusulit na naman, huwag mo subukin ang Panginoon mong Diyos. Pagkatapos dinala siya ng diablo sa napakataas na bundok. Mula doon, pinatanaw sa kanya ang lahat ng kaharian ng sanlibutan at ang kayamanan ng mga ito. Sinabi ng diablo, ibibigay ko sa iyo ang lahat ng ito kung magpapatira pa ka at sasamba sa akin. Sumagot si Jesus, lumayas ka, Satanas, sapagkat nasusulat ang iyong Diyos at Panginoon ang sasambay mo. Siya lamang ang iyong paglilingkuran. Iniwan siya ng diablo. Dumating ang mga anghel at naglingkod sa kanya. Sa pagtawag po sa 4 na mangingisda, sa paglalakad ni Jesus sa tabi ng lawa ng Galilea, nakita niya ang 2 mangingisda, Simon, tinatawag na Pedro, at kapatid niyan si Andres. Sila'y naghahagis ng labat. Sinabi niya sa kanila, sumunod kayo sa akin. Gagawin ko kayong mamamalakayan ng mga tao. Noon din, iniwan nila ang kanilang mga lambat at sumunod kay Jesus. Nagpatuloy siya sa paglalakad at nakita rin niya ang magkapatid na Santiago at Juan, mga anak ni Zebedeo. Sila'y nasa bangka kasama ang kanilang ama at naghahayuma ng lambat. Tinawag din sila ni Jesus at agad silang iniwan ang bangka at kanilang ama. Sumunod kay Jesus. Ito po ang mabuting balita. Ano po ang pinakikita sa ating nabasa? 2 ebanghelyo na isa rin ang paksa. 40 araw at 40 gabing nag-ayunon at siya ay nagutom. Ano po ang layunin na nag-ayuno ng 40 days, 40 nights? Sa pag-aayuno po, dito ang nagkakaroon ng kapangyarihan upang makaharap mo ang diablo. Amen. At sa pagninilay mo ng salita ng Diyos, nagugutom. May mga aral po nakikita, kapag ang tao ay nagugutom, huwag tayong magbibigay ng sumpa o pangako. Dahil sa pamagitan ng gutom, ito ay magiging silbi na si Satanas ay kikilos. Kung paano po ang nangyari kay Esau at kay Jacob. Nang isang araw dumating si Jacob mula sa pangangaso gutom na gutom, naamoy niya ang niluto ng kanyang ina na si Rebecca. Humingi siya. Dahil sa gutom, nangako siya na ang kanyang karapatan bilang panganay ay ibigay kung ang isang mangkok na inumin ay kakainin niya. Doon po pumapasok ang demonyo sa pagtukso. Unang-una, ang sikmura ang nagiging sanhi ng ating bagsak sa mga tukso sa ating paligid. Pangalawa, pinakita kay Jesus ang lahat ng kayamanan at kaharian sa buong mundo. Kaya ang sinabi niya, kung ako ay sasambahin mo ang lahat ng iyan, ay mapupunta sa inyo. Karaniwan po sa atin, kahit ikaw ay mananampalataya, nanirahan ka na sa simbahan, pag kailangan mo
ang mga bagay na hindi maibigay sa iyo ng iyong tinitirahan, ikaw ay maghahanap din ng lunas para ito ay magampanan. Napakahirap po kapag ikaw ay binigyan ng kapangyarihan gawa ng masasamang bagay, ikaw po ay magiging alipin ng tukso. Ang tukso, nangyayari sa atin pagutom. Amen. Amen? Amen. Lalong-lalo na kung ikaw ay sadlak na sa kahirapan. Kakapit ka. Sabi nga, kakapit sa patalim para mabuhay ang pamilya o kaya ang lahat ng kayamanan makukuha mo kahit ito ay illegal o masamang paraan. Amen. Dito po natin nakikita na ang sabi nga, pinagbilin daw. Ay ganito. Sabi sa kanya, magpatihulog ka sapagkat nasusulat. Ipagbibilin niya sa kanyang mga anghel na iingatan ka. Miski ang demonyo po, alam na ang luma at bagong tipan. Amen. Ngunit hindi nila pinaniniwalaan o nagtitiwala sila sa salita ng Diyos. Sa pamagitan ng salita ng Diyos, nilikha ang langit at lupa at ang lahat ng kailangan natin sa pamagitan ng salita. Nangyari ito. Ang kapangyarihan niya, ito ay buhay. Sa Hebrew 4:12, ang salita po ng Diyos ay buhay. Ito higit na makapangyarihan kesa alinman tabak na magkabilaan talim. Tumatago sa pinag-iwalayan ng kaluluwa at espiritu. Glory. Alam niya ang lahat ng ito. Amen. Ang ating Panginoon ay may tinatawag na attribute. Ano yung katangian? Omnipotent, omniscient, omnipresent. Iniisip mo palang alam na ng Diyos. Alam niya na siya ay tutuksuin. Kaya nakita niya ang lahat ng posibleng gagawin ng kalaban. Dito, magiging matatag tayo. Suotin natin ang tinatawag natin armor of God. Ito po sa Efesos 6. Ang kalaban po natin hindi tao. Ang kalaban natin yung espiritong masasama at ginagamit ang palaso na mga gutom, na mga pag-aakit, flesh, lust of the flesh and lust of the earth. Huwag natin ibigin ang lahat na nasa mundo. Nakakapuko ng ating isipan, ng ating kalamanan. At dito, mismong ikaw na naging naghahayag, pag dumating ang gutom, dumating ang pangailangan ng pera, kahit masama ay ang kakapitan mo, dahil iyon ang magbibigay sa iyo ng katangian para ang posisyon mo maging iyo. Kaya sinabi nga ng Panginoon, ang iyong Diyos at Panginoon ang sasambay mo. Siya lamang ang iyong paglilingkuran. Sino ba ang Diyos mo? Tayo ay naglilingkod, sumasamba sa Espiritu at katotohanan. Ang Diyos ni Abraham, ni Jacob, ni Isaac, at Diyos ni Moses na tumanggap ng 2 tapyas na bato, nakasulat ang 10 kautusan. Ang sino man nakabasa yun, sinunod, ang lahat ng iyong kailangan, ibibigay sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen? Amen. At dito po natin makikita, nang sinimula ni Jesus ang pagtawag sa 4 na mangingisda, ito po ay may kanya-kanyang layunin. Ang sabi nga, sa kanila, sumunod kayo sa akin at gagawin ko kayong mamamalakayan ng mga tao. Ngunit noon din, iniwan nila ang kanilang mga lambat at sumunod kay Jesus. Ito po ay pagsubok sa paglilingkod. Kaya gawin natin na sumunod kay Jesus kung ikaw ay may pamilya, may mga anak. May iwanan ba yung asawa mo at mga anak ng gano'n na lamang? Kung titingnan po natin, ito po matatawag natin literal. Ngunit ang sabi ng Panginoon, walang naglingkod sa akin na naghirap na gutom, naglakad ng walang kasuotan at walang tahanan. Maniwala po tayo sa sabi ng Panginoon. Ang sabi ng Panginoon sa Mateo 28:20, tandaan mo, kasama mo ko hanggang sa katapusan ng sanlibutan ito. Ang salita ni Kristo, paniwala natin, magtiwala tayo. At kung tayo ay manalangin, maniwala ka na yun ay tatanggapin. Marcos 12 o 11:24. Sa sandaling nanalangin ka, maniwala kang tinanggap mo na yun. Amen. Kaya anong ginawa? Tinawag din sila ni Jesus ang magkapatid na Zebedeo, mga anak ni Zebedeo. Iniwan nila ang bangka at ang kanilang ama at sumunod kay Jesus. Walang pasubali sa paglilingkod, kinakailangan tayo may tinatawag na self-denial. Ano pa? Kinakailangan meron tayong determinasyon sa patnubay ng banal na espiritu. At pangatlo, meron tayong debosyon sa salita ni Jesus. At ang pang-apat, commitment. Pag sinabi mong, opo, maglilingkod ako sa iyo, gampanan mo yun. Amen. Dahil ang pangako ng Diyos ay natutupad
Kaya pag ikaw ay nangako maglilingkod, lagi natin napapakinggan sa mga charismatic meeting. We will serve the Lord even trials come. When trials come, you cannot serve the Lord. Dahil ano, gutom ka, wala kang pera, wala lahat ang kailangan mo sa pamilya, maglilingkod ka pa kaya? Aray ko po. Allowance muna. Masakit pakinggan, masakit sabihin. Ito ang pagsubok. Tukso ng kalaban. Ano, brother, mabuti ka, wala kang Tama. pamilya. Nasusulat eh. Iniwan lahat. Kung ikaw ay maglilingkod, bago ka sumagot, manalangin ko muna, humingi ka ng patnubay ng banal na Espiritu. Amen. Sabi nga, it is not enough to memorize the Old and New Testament chapter and verses without doing the message that is insert in the gospel. Amen. Marami pong ministeryo, maraming simbahan na nagkawatak-watak. Dahil sa ano? Kwarta, katungkulan, o tinatawag natin katanyagan. Sundin natin ang halimbawang iniwan ni Kristo. Philippians chapter 2, verse 1 to the following. Siya ay naglingkod at hindi siya pinaglingkuran. Siya ay gumagawa para hindi maging tanyag, kundi nagpakababa tulad ng alipin. Bagamat siya anak ng Diyos, hindi siya naging kapantay ng kanyang ama. Nagpakababa. Ito po ang mga pagsubok sa paglilingkod. Pag ikaw ay naglingkod, nakilala ka, mahusay ka kumanta, tumugtog, mahusay ka mangaral. Ano ang labas mo, ang tayo mo? Higit kang marunong kaysa iba. Ngunit ang halimbawang iniwan ng Panginoon, yung pagkababa. Dapat makita rin sa atin ang kalikasan at gawain ni Kristo. Sa matutunghayan, Colossians chapter 1, 16 hanggang sumunod. Si Kristo ay larawan ng kanyang amang hindi nakikita. At sa pamagitan ni Kristo, pamagitan ng kanyang pakamatay sa krus, pinagkaisa niya ang tao sa langit at lupa. Nabubuo ang kanyang dugo upang lahat ng makasalanan ay magbalik loob at maligtas. At sa muling pagbabalik niya, makakasama sila sa kanyang kaluwalhatian. Ito po ang mabuting balita ng ating Panginoon. Amen. Pinupuri ka namin, Panginoong Isus. So, napakaganda, Brother Rolly, no? Itutuloy lang natin. So, ang mga bagay na yan ay nagbibigay sa atin ng inspirasyon. So, idagdag ko lang po, ngayong hapon po, yung linggo na ito ay ipinagdiriwang natin ang unang linggo ng Kwaresma. So, ang salita pong Kwaresma ay, ibig 40 sabihin days. po ay 40 days. So, yan po ang ating pinaghahandaan ngayong unang linggo ng Kwaresma. Bilang pagsunod sa tinatawag sa atin upang maihanda ang ating mga kaluluwa para sa Diyos. Kung kailan desidido na tayo sa mga pagbabago ng buhay natin. At saka naman, nagdadalawang isip muli tayo at naduduwag na ituloy ito. Kapag nararamdaman natin na ito matapos na sa masusing panalangin at pinagnilayan, sigurado tayong kagagawan ito ng dyablo. Kasi naduduwag tayo eh. Ibig sabihin, kapag nagduduwag tayo, ginawa naman tayo ng mga ng Panginoon natin na hindi maduduwag. Ayan. So, ibig sabihin, kapag naduwag na tayo, ibig sabihin, hindi mabuting espiritu ang nasa atin. Kasi nagkaroon tayo ng takot, pangamba. Katulad nga ng sinabi ni brother kanina na maubusan ka ng pagkain, magugutom ka. Hindi ba? Iyon nga ang layunin eh. Kaya nga si Kristo ay dinala ng Espiritu sa ilang upang subukin nang matupad ang nasaad sa kasulatan para sa ating kaligtasan. Para hindi tayo maduwag, ipinakita ni Jesus ang kanyang tapang bilang pagsunod sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Gagawin niya ang lahat para hindi maituloy ang mabuti at magandang balaki natin. So haharangan ng dyablo katulad ng ginawa niya kay Jesus. Di ba? So ganun po 'yun. Ipamumukha niya na hindi natin kaya. Ipadama niya na sa sulit na ipadama niyang hindi sulit ang lahat. Sayang ang mga tatalikuran at iwanan natin. Di ba? Halimbawa, gusto mo nang magbagong buhay. Ang nakasanayan mo, namulat ka sa pagnanakaw, namulat ka sa pagbibenta ng droga,
namulat ka sa mga gawaing masama, pangdurukot, pangdarambong. Yun ang kasanayan mo eh. Pagka magbagong buhay ka, mawawala sa iyo lahat yon. At iisipin mo ngayon na sayang yung mga pera na iiwan ko. Di ba naduduwag ka kasi akala mo mawawalan ka na. So ibig sabihin, kapag sa pagbabagong buhay, may kaakibat ito na pagtalikod sa mga nakaraan at handang yakapin ang hamon sa hinaharap. Pati si Jesus hindi nakatakas sa ganitong tukso ng demonyo. Kasi naging mas matalino ang tuso siya. So di ba, pinakita ni Jesus yung kanyang pinag-aralan niya. Ipinakita niya na mas magaling ang Diyos kaysa sa iyo. Hindi siya nagpadaig sa gutom. Hindi siya nagpadaig sa takot. Hindi siya tumalon sa bangin para lang maangkin ang kapangyarihan sa buong mundo. Bakit? Kapag napagtagumpayan niya yon, lahat yon ay kanya. Kasi ang lahat ng bagay dito sa daigdig ay nilikha kasama niya. At siya ang pinakauna. Di ba? So, ano ang ano ang pwedeng magagawa ng kaaway? Isa ka sa Diyos lahat ito. Di ba? So, naging matapang siyang tuluyang gampanan ang misyon niyang maging Mesiyas. So, yun po yung kanyang misyon, ang maging Mesiyas para sa ating kaligtasan. Naging mapagmatyag at mapanuri siya gamit ang panalangin, katulad ng sinabi ni Brother Roller kanina, panalangin, devotion, o di ba? So, panalangin sa salita ng Diyos at bilang sandata, o sabi ni Brother kanina, sandata, o yan, napagwagian niya ang demonyo. Kasi hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa mga salita ng Diyos. Sa mga dasal para sa Diyos. Yun po yung kapangyarihan natin. At napangatawanan niya ang kanyang pag-oo sa kalooban ng Diyos. Tama yung sinabi ni Brother kanina na kapag umuo ka, sumunod ka. Bakit? Diyos ang kausap mo, hindi ang demonyo. Kapag ang Diyos ang nasunod, ang Diyos ang gumawa, magkaroon ng katuparan, ayaw mo man o hindi. Yun po ang katotohanan dyan. Kung ang tao ay lalayo sa Diyos, ilayo ang kanyang sarili sa paglilingkod, pahamakan ang kahantungan ng taong tatanggi sa kalooban ng Panginoon. Amen. Sabi nga, maraming gumagawa nito. Bakit sila yumayaman? Bakit sila Hayaan mo sila kapatid. Sapagkat nakahanda na ang parusa sa lahat ng mga tao na tumatanggi sa ating Panginoon. Sa araw ng paghahanda, gamitin natin ang mga bagay na nasa atin. Kung tayo ay inuutusan ng simbahan na yung kalahati ng ating kinakain sa isang araw, ay yung kinakain natin sa isang araw, hatiin natin sa dalawa para yung kalahati ibigay sa iba at ang matitira yun ang kakainin mo. So, ibig sabihin, nakakatupad tayo sa pinag-uutos ng Diyos na tinitindigan ng ating simbahan. Kaya tularan natin ang Panginoong Hesus. Maging handa tayo na labanan ang tukso. Labanan, hindi sakyan ang tukso. Sabi nga kanina nung pare, kapag ang tukso daw, kapag sinasabi nating layuan mo ako tukso, hindi raw yun maganda. Ikaw ang lumayo sa tukso kasi nga occasion yun ng mga kasalanan eh. Sabi nga, layuan mo ang mga okasyon ng kasalanan. Marami daw klaseng okasyon ng kasalanan na nagtutulak sa atin upang tayo ay mabulid sa kasalanan. So, sa panalangin, hingiin natin sa Diyos, mangyari nawa ang iyong karunungan sa akin upang makilala ko ang tama sa mali, ang mabuti sa masama, ang dapat sa hindi dapat. Anong kailangan gawin? Talasan ang pandinig kung sa Diyos o sa demonyo ba ang bulong
ng iyong naririnig o sa ating naririnig. Sapagkat ang Diyos ay nagbibigay babala upang hindi tayo mapahamak. Magandang hapon po. Maraming salamat. Sister Menchi? Dami pong salamat sa ating dalawang preachers, Brother Rolly at Brother Gilbert. So tama nga po, nasabi na ang tukso ay hindi masama, hindi kasalanan. Nagiging kasalanan kapag ikaw ay tumugon sa tukso. Amen. Amen. That's it. So ngayon pong hapon, atin na pong tatalakayin ang ikatlong patriarka natin. So narinig po natin ng mga nakaraang linggo na ang una nating patriarka ay si Abraham, pangalawa po ang kanyang anak na si Isaac, at ngayon naman po ay si Jacob. So kung niyo pong nasubaybayan yung ating kwento, nagtapos po tayo doon sa pag-aasawa ni Isaac at ni Rebecca, na kung saan sila po ay biniyayaan ng kambal na anak, si Esau at si Jacob. At ngayon pong hapon ay tatalakayan ni Brother Nick Miramon ang pangatlong patriarkang si Jacob. Brother Nick? Okay, maraming salamat, Sister Minchi. Napakaganda po yung gospel natin ngayon, no? Po. Amen. Oo, kasi yung unang bahagi, makikita po natin doon yung temptation. Amen. Makikita po natin doon ang panawagan ng ating Panginoon, yung conversion naman. Amen. Ano bang panlaban ng temptation? Ano bang panlaban natin sa pakana ng Diablo? Yung mga bagay na hindi kayang gawin ng Diablo. Yung humility, prayer, fasting, faith, and good works. Yun yung mga bagay na hindi kayang gawin ng Diablo na sandata natin upang di tayo matukso. At ang ikalawang bahagi, makikita po natin doon na ang ating Panginoon na nawagan po siya ng conversion. Magsisi kay talikuran ang inyong mga kasalanan. Kaya ang maging aral po sa atin dito sa bago po pumasok ang sa pagpasok po ng Kwaresma, panahon ng Kwaresma, yung conversion po talaga mga kapatid. Paano ba? Paano ba magkaroon ng conversion? Sa pamamagitan po mga kapatid ng ating pagninilay sa sarili. Tingnan po natin ang ating puso. Ang bunga po mga kapatid ng pagninilay natin, pusuri natin sa ating sarili, yung pagsisisi. At ang bunga naman po ng pagsisisi, yun po yung pagtalikod sa ating mga kasalanan. At ang bunga po ng pagtalikod natin sa ating mga kasalanan, yun po yung pagbabalik loob natin sa ating Panginoong Diyos, yun po yung conversion. Amen. Okay, maraming salamat. Ngayon po, okay, nung nakarang linggo, absent ako, kaya wala ako ngayon. Ngayon po mga kapatid, ang tatalakayin ko po, yung anak ni Isaac. Wala na pong iba, si Jacob. Ngunit mga kapatid, nung panahong iyon, si Rebecca hindi magkakaanak. Patuloy na nanalangin si Isaac. Sila po ay pinagkalooban ng Diyos na si Yahweh ng anak. Nagdadalang tao po si Rebecca. Yun po yung kambal ayon po sa sinabi ni Sister Minche. Kambal ang kanyang dinadala at nasa tiyan pa'y nagtutulaka na ang dalawa. Kaya nasabi ng ina, kung ngayon pa'y ganito na ang nangyayari sa akin, bakit pa ako mabubuhay? Sabi ni Rebecca. Kaya siya nagtanong kay Yahweh. Ganito naman ang sagot ni Yahweh. 2 sanggol ang dala mo sa loob ng iyong tiyan. Larawan ng 2 bansa na magiging magkalaban. Yun po yung sagot ng Diyos na si Yahweh kay Rebecca. Ngayon mga kapatid, dumating po ang panahon ng panganganak ni Rebecca. Lumabas po, ang una ay mamula-mula ang kutis at mabalahibo ang katawan ng panganay. Kaya tinawag siya na Esau. At ang sumunod mga kapatid na lumabas yung pangalawa, nakahawak po ito sa sakong ng kanyang kambal. Kaya Jacob ang tinawag sa kanya. Habang lumalaki po ang mga bata mga kapatid, nakitaan ng kahusayan ni Isaac ang panganay na si Esau. Isang mahusay na mga ngaso. Bukod pa doon mga kapatid, masarap magluto si Esau. Kaya po, naging paborito po ni Isaac si Esau. At ang paborito naman po ni Rebecca mga kapatid, si Jacob, na tahimik lang, laging nasa bahay, laging nasa tulda. Sa isang pagkakataon mga kapatid, nagluluto si Jacob ng sinabawang pulang patani. Siya naman pong pagdating ni Esau galing sa pangangaso.
Gutom na ako, sabi ni Esau. Bigyan mo naman ako ng niyang mapulang niluluto mo. Sumagot si Jacob, ibigay mo muna sa akin ang iyong karapatan bilang panganay. Payag na ako, sabi ni Esau. Aanhin ko pa ang pagiging panganay kung mamamatay naman ako sa gutom. Kung gayon, sabi ni Jacob, sumumpa ka muna. Sumumpa nga si Esau at ibinigay kay Jacob ang karapatan ng pagiging panganay. Ibinigay naman ni Jacob kay Esau ang niluluto niyang gulay at binigyan pa ito ng tinapay. Pagkatapos, bumalik sa pangangaso si Esau, mga kapatid. Matanda na po si Isaac. Matanda na po si Isaac, mga kapatid, kaya inutusan po niya si Esau, yung kanyang paboritong anak, na, anak, mangaso ka, yung nahuli mo, lutuin mo, yung paboritong luto ko. Pagkatapos kong kumain, igagawad ko sa iyo ang aking pagbabasbas bago ako mamatay. Yun po yung sinabi ni Isaac sa kanyang panganay na anak. Narinig po ito ni Rebecca, mga kapatid, asawa ni Isaac. Dahil nga po, paborito ni Rebecca si Jacob, inutusan niya si Jacob na, anak, kumuha ka ng 2 kambing, kakatayin ko at lulutuin. Pagkatapos, ihain mo sa iyong ama para ikaw, sayo, igagawad ang pagbabasbas na iyong ama. Sumagot si Jacob, baka po ina, mahalataan ng ama ko na dinadaya ko siya at susumpain ako. Gumawa po ng paraan si Rebecca, mga kapatid. Dinamitan po niya ito ng damit ni Esau na mabalahibo. At yung balat sa kambing, yun po yung inilagay ni Rebecca sa braso ni Jacob. Pagkaluto po ng pagkain na niluto ni Rebecca, inihain po ito kay Isaac. Lumapit si Jacob kay Isaac. Ama, sabi niya, sino ka ba? Tanong ni Isaac. Ako po si Esau. Sagot ni Jacob. Nagawa ko na po ang inyong inuutos sa akin. Narito na po ang gusto ninyong pagkain. Bumangon na kayo at kainin ninyo ito nang ako'y mababasbasan ninyo pagkatapos. Napakadali naman yatang nakahuli ka ng yung inuutos ni Isaac. Ang sagot naman po ni Jacob, tinulungan po ako ni Yahweh na inyong Diyos. Nagtanong muli si Isaac, ikaw ba talaga si Esau? Lumapit ka nga rito nang matiyak ko kung ikaw nga. Lumapit naman si Jacob at siya'y hinawakan ng ama. Kay Jacob na tinig, ngunit ang bisig ay parang kay Esau. Yun po yung nasa loobin ni Isaac. Hindi niya nakilala si Jacob sapagkat ang mga bisig nito'y mabalahibo ring tulad ng kay Esau. Babasbasan na sana ni Isaac si Jacob, ngunit muli pang nagtanong, ikaw nga ba si Esau? Ako nga po, tugon ni Jacob. Kaya sinabi ni Isaac, kung gayon, akin ang pagkain at pagkakain ko'y babasbasan kita. Iniabot ni Jacob ang pagkain at binigyan din niya ng alak. Halika anak, hagkan mo ako, sabi ni Isaac. Nang lumapit si Jacob upang hagkan ang ama, naamoy nito ang kanyang kasuotan, kaya't siya binasbasan. Sinabi ni Isaac, ang masamyong halimuyak ng anak ko, ang katulad ay samyo ng kabukirang siyawi ang nagbasbas. Bigyan ka nawa ng Diyos ng hamog buhat sa itaas upang tumaba ang lupa mo't ikaw na may makaranas. Hayaan ang bansay gumagalang at paalipin bilang pinuno, ikaw ay kilalanin, igagalang ka ng mga kapatid mo. Mga anak ng iyong ina ay yuyuko sa iyo. Sila nawang sumusumpa sa iyo ay susumpain din. Ngunit ang nagpapala sa iyo ay pagpalain din. Pagkatapos igawad ni Isaac, mga kapatid, ang basbas doon kay Jacob na dapat kay Esau, siya naman pong pagdating ni Esau galing sa pangangaso. Niluto ni Esau ang nahuli niyang hayop ayon sa luto na paborito ng kanyang ama. Inihain po ito ni Esau sa kanyang ama. Sinabi ni Isaac, sino ka ba? Si Esau po ang inyong panganay, tugon naman niya. Nanginig ang buong katawan ni Isaac. Sabi niya, kung gayoy, sino ang naunang nagdala sa akin ng pagkain? Katatapos ko lang kumain nang ikay dumating. Binasbasan ko na siya at tataglayin niya iyon magpakailanman.
humagulgol ng iyak si Esau sapagkat yung basbas po dapat mga kapatid na para sa kanya napunta kay Jacob. Kaya ang sabi ni Esau, 2 bisis na niya akong dinadaya. Kaya pala Jacob ang kanyang pangalan. Kinuha na niya ang aking karapatan bilang panganay at ngayon inagaw naman niya pati ang basbas na ukol sa akin. Kaya nagkakaroon po ng galit si Esau mga kapatid kay Jacob. At narinig po ito, nalaman po ito ni Rebecca. Kaya si Jacob, inutusan ni Rebecca na kanyang ina na pumunta sa kanyang tiyuhin na si Laban sa Haran sa bayan ng Mesopotamia. Sumang-ayon si Isaac mga kapatid at nagpunta nga po si Jacob sa Mesopotamia. Pagdating niya sa lugar na yon, maraming nagpapastol. Tinanong ni Jacob ang mga pastol naroon, taga saan kayo mga kaibigan? Taga Haran, tugon nila. Kilala ba niyo si Laban na apo ni Nahor? Oo, sagot naman nila. Mga kapatid, dumating si Laban po mga kapatid ay kapatid ni Rebecca. Apo. Balituin po ni Jacob si Laban. Si Laban po ay mayroong 2 anak na ang pangalan ay Raquel at Leah. Si Leah yung panganay, si Raquel naman yung bunso. Si Leah mayroong alipin, ang pangalan ay Silpa. Si Raquel naman po mga kapatid ay may alipin, ang pangalan ay Bilha. Bilha. Lahat yan na anak kay Jacob. Ngayon mga kapatid, bibighani po si Jacob kay Raquel. At nalaman po ito ni Laban, sinang-ayunan po ito ni Laban na kanyang tiyuhin. Sinabi ni Laban kay Jacob, kailangan mo nang magsilbi ka sa akin ng 7 taon. Napakadali lang po ang 7 taon para kay Jacob sapagkat mahal niya si Rebecca. Sa makatuwid mga kapatid, sa madaling salita, ikinasal po si Jacob at si Raquel. Ngunit sa gabing iyon, hindi ibinigay ni Laban si Raquel, kundi ang ibinigay ni Laban na kanyang tiyuhin na nasipingan ni Jacob ay si Leah. Doon po nagalit si Jacob mga kapatid. Kaya sinabi ni Laban, para mapasa iyo ang 2 kong anak, kailangan magsilbi ka uli sa akin ng 7 taon pa. 14 years na mga kapatid. Pagdating ng 14 years, ibinigay ng kanyang tiyuhin si Laban si Raquel. Kaya mga kapatid, sa gabing yun na sinipingan ni Jacob si Leah, nagkaanak po siya. Ang unang anak si Ruben, ang kasunod ay si Simeon, ang kasunod ay si Levi, si Juda, si Isakar, at si Zebulon. Yun po yung mga lipi ni Jacob na mula kay Leah. Nainggit ngayon si Raquel mga kapatid sapagkat si Raquel ay baog. Ibinigay ni Raquel ngayon ang kanyang alipin na si Bilha kay Jacob. Sinabi ni Raquel, kung gayon, sipingan mo ang alipin kong si Bilha upang magkaanak ko sa pamamagitan niya. Sa madaling salita mga kapatid, nagkaanak po si Jacob doon kay Bilha na alipin ni Raquel. Ang pangalan po ang una ay si Dan, ang ikalawa naman ay si Naphtali. Ngayon mga kapatid, dahil nga po hindi na po mag-anak si Leah, naisipan ni Leah na ibibigay naman niya ang kanyang alipin na si Silpa kay Jacob. Kaya nagkaanak po si Jacob sa alipin ni Leah na si Silpa. Ang pangalan ay si Gad at ang kasunod ay si Asher. Patuloy po ang panalangin ni Raquel mga kapatid. Sabi niya, para maalis ang aking kahihiyan. Nanalangin po siya sa Diyos. Bigyan mo ako ng anak. Binigyan po siya ng Diyos mga kapatid. Doon po nanggaling si Jose. Unang anak ni Raquel si Jose. Kung maalala po natin mga kapatid, yun po yung si Jose, yung ibininta ng kanyang mga kapatid sa pasimuno ni Juda. Juda yung anak ni Leah, ibininta doon sa Ismaelita at yung mga Ismaelita naman dinala si Jose sa Ehipto at si Jose ay ibininta ng mga Ismaelita doon sa mga paraon. At maalala po natin na si Jose ay naging tagapamahala ng paraon. Yun po yung kwento doon mga kapatid. At ang kasunod po na naging anak ni Jacob kay Raquel ay si Benjamin.
Doon po mga kapatid, sa panganganak po ni Raquel kay Benjamin, nahirapan po si Raquel kay doon po siya namatay sa panganganak ni Benjamin. Kaya mga kapatid, sinabi ng Diyos kay Jacob na bumalik ka sa lugar na pinanggalingan mo sa bayan ng iyong ama na si Isaac, sa Kanaan mga kapatid. At hindi na rin po sila magkasundo-sundo sa mga angkan ni Laban at si Laban mismo. Kaya nilayasan po niya si Laban na kanyang tiyuhin. Ngunit nung naisip niya na babalik siya ng Kanaan, naroon ang kanyang kapatid na si Esau. Kaya ang ginawa niya mga kapatid, ang ginawa ni Esau, sinama niya ang lahat ng kanyang mga anak, mga asawa, yung apat na si Raquel, si Leah, si Bilha, si Silpa, at lahat ng mga anak, at lahat ng mga tauhan niya, isinama niya at pinauna sa kanya. Pinauna niya doon sa kanyang bayan. Sinabi niya, sabihin niyo sa aking kapatid na si Esau, ako si Jacob na abang lingkod mo. Nagpakababa po dito si Jacob mga kapatid. Matagal akong nanirahan sa tiyo Laban at ngayon lamang ako uwi. Marami akong baka, asno, tupa, kambing at mga alipin. Pinauna ko ang mga sugong ito upang ipakiusap sa iyo na magkasundo na tayo. Ang akala po niya mga kapatid, galit na galit sa kanya si Esau. At sinabi pa niya sa kanyang mga tauhan, sabihin mo sa aking kapatid na si Esau na ang lahat ng aking mga hayop ay regalo po ito sa inyong lingkod na si Jacob. Nagpakababa po, tinawag po ni Jacob ang kanyang kapatid na kuya, na panganay niya na Panginoon. Nagpakababa po si Jacob para makumbinsin niya ang kalooban ng kanyang kapatid. Hindi niya alam mga kapatid, nasabik na sa kanya ang kanyang kapatid na si Esau. Tumawid po sila ng Ilog Habok. Ito po yun mga kapatid. Ilog Habok, pinauna po niya ang kanyang mga asawa, ang asawa niyang alipin ng kanyang dalawang asawa at mga anak, pinatawid po niya. Pagkatawid, nag-iisa na po si Jacob sa lugar na yon. At doon po mga kapatid, nakipagbuno sa kanyang isang lalaki hanggang sa magbukang liwayway. Sinabi ni Jacob, hindi kita bibitawan hanggat hindi mo ako binabasbasan. Tinanong ng lalaki kung sino siya at sinabi niyang siya'y si Jacob. Sinabi ng lalaking nakipagbunuan sa kanya mga kapatid, mula ngayon Israel na ang itatawag sa iyo at hindi na Jacob, sapagkat nakipagbuno ka sa Diyos at sa mga tao at ikaw ay nagtagumpay. Ano naman ang pangalan ninyo? Tanong ni Jacob. Bakit gusto mo pang malaman? Sagot naman ng lalaki. At binasbasan niya si Jacob. Sinabi ni Jacob, nakita ko ang mukha ng Diyos, gayon may buhay pa rin ako. Kinabukasan mga kapatid, nagkasalubong na po si Esau, ang kanyang kapatid, at si Jacob. Sinalubong siya ni Esau na patakbo, mga kapatid. Miss na po ni Esau ang kanyang kapatid. Niyakap ni Esau si Jacob. Mahigpit na niyakap at hinagkan. Nag-iyakan ang magkapatid. Nang makita ni Esau mga babae at mga bata, itinanong niya kung sino sila. Iyan ang mga anak na kaloob sa akin ng Diyos, sabi ni Jacob mga kapatid. Yun po yung dahilan mga kapatid, isa sa naging dahilan kung bakit makikita po natin sa banal na kasulatan, ang Jacob po ay pangalan Jacob na anak ni Isaac, ngunit hindi po napalitan ng Israel, kundi tawag lamang po, nagre-representa po sa bayang pinili ng Diyos. Ito mababasa po natin mga kapatid sa Genesis chapter 35 verse 10. Jacob ang pangalan mo, ngunit mula ngayon Israel na ang itatawag sa itatawag lamang, hindi pinalitan yung pangalan. Sinabi pa sa kanya, ako ang makapangyarihang Diyos. Magkakaroon ka ng maraming anak, darami ang iyong mga lahi at sa kanila ay may mga magiging hari. Magmula sa lahi mo ang maraming bansa. Ang mga lupaing aking ipinangako kay Abraham at kay Isaac ay ibibigay ko sa iyo at sa iyong mga anak.
Kaya mga kapatid, ang pangako ng Diyos, nagmula kay Abraham, ang pangako ng Diyos kay Abraham, kay Isaac, hanggang kay Jacob, at saka sa mga salinlahi po ni Jacob, mga kapatid. Kaya makikita po natin na ang 12 lipi ng Israel ay nagmula po sa iisang lalaki na si Jacob at sa 4 na babae. Nagmula po kay Leah, nagmula kay Raquel, at nagmula sa alipin ni Raquel na si Bilha, at nagmula sa alipin na si Leah na si Silpa. Ngunit kung ating titingnan mga kapatid, ito pa yung 12 lipi na mula sa angkan ni Jacob. Si Ruben na anak ni Leah, Simeon, Levi, Huda, Isakar, Sibulon. Ang anak naman ni Bilha ay si Dan at Naphtali. Ang anak ni Raquel ay si Jose at si Benjamin. Ang anak naman ni Silpa ay si Gad at si Aser. Makikita po natin na 12 lipi, ito po yung 12 lipi ng Israel. Ngunit pag binasa po natin mga kapatid, ang Pahayag chapter 7 verse 10, bubuksan po ninyo mga kapatid. Chapter 7 verse 4, umpisahan na natin sa verse 4. At narinig ko ang bilang ng mga tinatakan, 144,000 buhat sa 12 lipi ng Israel. Mula sa bawat lipi ng Israel, Huda, Ruben, Gad, Aser, Naphtali, Manases. Makikita po natin mga kapatid, Manases, Simeon, Levi, Isakar, Sibulon, Jose at Benjamin. Makikita po natin na nawala yung pangalan ni Dan, napalitan ng pangalan ni Manases. Si Manases po mga kapatid ay anak po ni Jose, ang kapatid po niya si Ephraim. Ang anak po kasi ni Jose mga kapatid, si Ephraim at saka si Manases. Pero dito po sa Revelation chapter 7 verse 4, nawala po yung pangalan ni Dan. Sapagkat ayon po sa mga historian mga kapatid, si Dan po kasi siya yung pinakaunang nag-organize ng idolatry sa ancient Israel. Siya po first tribe to follow Jeroboam into his sin of idolatry. Yun po yung dahilan mga kapatid. Nalulong po si Dan, ang lipi ni Dan, sa pagka-idolatros. Kaya napalitan po yan sa anak ni Jose na si Manases. Yun lamang po mga kapatid. Sana po meron tayong nakukuha. Kahit konti, maraming salamat po sa inyong lahat. Magandang hapon. Brother Nick, may tatanong lang po ako. Di po ba ang sa pangalan na ibinigay ng Israel ay Ephraim? Brother? Hello? Paano? Ang pangalan pong Ephraim, ang kahulugan po niya na Israel din. Alam niyo po yun? Pero ang nilagay po kasi dito, kapatid, sister, sa Revelation chapter 7 verse 4 to 8, makikita po natin dito na ang ipinalit po kay Dan, si Dan po kasi, isa po yan sa 12 lipi ng Israel. Isa sa mga anak ni Jacob. Oo, si Dan, siya po ay anak ni Bilha, yung alipin ni Raquel. Ngayon po, makikita po natin dito sa Revelation, Pahayag chapter 7, verse 4 to 8, makikita natin dito na nawala po yung pangalan niya at napalitan ng Manases. Siya lang po nawala dito. Manases po ang naging kapalit. Tama po, nasa Manases, di po ba? Tama, Brother Gilbert, Manases yung nandyan? Manases, apo. Manases, di ba? Yun po yung anak ni Jose, na anak naman ni Raquel. Kasi ang sabi po kasi sa mga historian, nalulong sa pagka-idolatros ang lipi ni Dan. Kaya inalis po siya dito pagdating po sa bagong inalis po siya sa 12 lipi ng Israel. Kaya pala parang 11 lipi lang kasi hindi makita yung lahi ni Dan. Hindi, sa Pahayag chapter 7 verse 4 to 8, 12 din po yan. Si Dan po nawala, bali napalitan sa pangalan ni Manases, na anak ni Jose. Kaya nga po, nawala yung pangalan na Dan. Opo. Di ba? Nawala. Nabasa ko rin. Ayan. So, yan po ang kasaysayan ng patriarkang nating si Jacob. So, naging kompleto na po ang kasaysayan ng ating tatlong patriarka at makikita po natin kung
gaano kaganda kung tayo po ay nagbabasa talaga ng Bible para po tayo nanonood ng telenovela. Di po ba? Ang ganda ng kasaysayan. Kaya po ang ating kapag nabanggit natin ng Israel at ito po ay may 12, mas nakikita natin na kung tutunghayan natin yung history, ito po yung anak ni Jacob sa 4 na babae. Yan po ay binanggit at tinalaysay sa atin ni Brother Nick. So marami pong salamat, Brother Nick. Nawa po ay yung ating mga taga-subaybay ay nasubaybayan nila yung ating kasaysayan ng 3 patriarka. So bali po sa susunod na linggo, ating pong tatalakayin ang 12 lipi ng Israel. So titingnan po natin kung ano po ang makukuha nating mga kwento sa likod niyan at kung paano niyan maire-relate natin sa kasaysayan natin. So, marami po, Brother Gilbert, paalam na po tayo. Okay po, huwag niyo pong kalimutan na subaybayan ang ating mga gawain sa live streaming natin sa StreamYard. Huwag niyo pong kalimutan ding i-subscribe upang updated po kayo sa mga video na aming gagawin about Bible and Gospel Reflection. Bahagi po ng Biblia Aral. Closing prayer muna po ni Brother Rolly. Sa ngala ng Ama, Anak, Panginoon, pinupuri ka namin, sinasamba ka namin. Ang Diyos na may gawa ng langit at lupa, Panginoon ni Abraham, ni Jacob, ni Isaac, ang Diyos noon at Diyos sa mga darating na panahon. Patnubayan mo po ang aming pagninilay at pag-aaral ng iyong salita. Nawa ang iyong salita ay tumimo sa bawat puso namin at mamutawi sa aming mga labi ang salita ng Diyos na nagbibigay buhay. Maging asin at ilog tayo sa lahat ng nagdidilim ang pananampalataya. Amen. Maging matatag ang ating pag-ibig at pagmamahal at kauhawan at hanap-hanapin natin na ang salita ng Diyos ang nagbibigay sa atin ng buhay. At ang lahat po na nakinig, nagbasa ng mabuting balita, sumainyo ang pagpapala ng ating dakilang Amen. Sa ngalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo. Amen. Si Yahweh ang aking pastol, hindi ako magkukulang. Ako'y pinahimlay niya sa mainam na pastulan at tinaakay ako sa tahimik na batisan. Binibigyan niya ako niyong bagong kalakasan at sangayon sa pangako na kanyang binitiwan. Sa mabuting landas doon ako inaakay. Kahit ang iyon ay tumatahak sa karimlan, hindi ako matatakot pagkat siya'y kaagapay. Ang tungkod mo at pamalo, gabay ko at sanggalang. Sa harapan ng lingkod mo, ikaw ay may handang dulang. Ito'y iyong ginagawang nakikita ng kaaway. Nalulugod ka sa akin na ang ulo ko ay langisan. Pati ang saro ko ay iyong pinaapaw. Tunay nga ang iyong pag-ibig at ang iyong kabutihan. Sa akin, tataglayin ko habang ako'y nabubuhay. Doon ako sa templo mo, lalagi at mananahan. Brother, mag-invite ka po. Okay. So ngayon po, inimbitahan ko po kayo na panoorin po yung mga video natin. At gayon din po, manood po kayo ng Word Bible Study upang matulungan ang mga Katolikong magtatanong, mga nalalabuan sa kanilang pananampalataya. Pwede kayo magtanong po yun. Live streaming po yun ng worldwide Bible Study sa pangunguna nila ni Father Darwin, Wendell Talibong, at si Jando Alabado at ang kanilang mga kasama. Gayun din po, ngayong alas 7 ng gabi, huwag niyo pong kalimutan, panoorin niyo po ang talk natin about Divine Mercy sa talk number 28. Doon po yan gagawin sa live streaming ng Zoom sa sa Archdiocese of Divine Mercy sa Mandaluyong. So, yun po. Pwede nyo pong panoorin mamaya. Sa gusto pong matuto or matulungan sa kanilang pananampalataya. Magandang hapon po sa ating lahat. Brother Nick, paalam na po. Okay, maraming salamat sa inyo mga kapatid at sa lahat ng mga nakikinig sa atin. Maraming salamat at naway pagpalain tayo ng Diyos na may likha sa atin. Maraming pong salamat. Maraming pong salamat. Brother Rolly.
At pagpalain tayo ng Panginoon sa ngalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo. Amen. Amen. At amen. Kita muli po tayo sa Sunday, the same time. At nawa po patuloy niyong isubscribe ang aming Biblia Aral. Magandang hapon po and God bless. Papahinga na. Tulog. Doon muna ako natutulog. Saan? Doon sa silong mo sa akin.